Isang litrato. Iyon ang simula ng lahat. Isang litrato na ipinadala mula sa isang numerong hindi rehistrado, walang pangalan, walang mukha. Tanging ang init ng araw sa Australia na tila sumasampal sa lamig ng katotohanang dala nito. Nakatayo si Marco, ang kanyang Marco, at mayakap na babae. Hindi iyon isang simpleng yakap ng magkaibigan. Iyon ay yakap na puno ng pag-aalaga, ng isang lihim na tila silang dalawa lang ang nakakaalam. Napapikit si Alena, 5 taon na ang nakalipas, pero sariwa pa rin ang sakit. Naririnig pa rin niya ang sarili niyang boses sa kabilang linya ng telepono, nanginginig ngunit buo ang desisyon. Sino siya, Marco? Tanong niya noon, ang mga luha ay nag-uunahan sa kanyang mga pisngi. Katahimikan ang sagot mula sa kabilang panig ng mundo. Isang katahimikan na mas malakas pa sa kahit anong sigaw. Hindi mo masabi, pait ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Okay. Malinaw na. Huwag ka nang babalik. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Tapos na tayo. Pinatay niya ang tawag bago pa man ito makasagot. Bago pa siya bumigay. Iyon ang huling beses na narinig niya ang boses nito. Iyon ang araw na ibinaon niya sa limot ang puso niya. At iyon ang magiging susi sa tagumpay ng Phase 2 ng proyektong ito. Thank you. Isang malakas na palakpakan ang pumunit sa masalimuot na alaala. Kumurap si Alena, at ang imahe ng nakaraan ay napalitan ng mga mukha ng Board of Directors ng Ascend Properties Inc. na nakangiti sa kanya. Tumayo si Emir Jimenez, ang kasalukuyang chairman, at nakipagkamay sa kanya. Brilliant, Emma Reyes. As always. Napakalinaw ng iyong presentation. We are officially greenlighting the project based on your proposal. Wika nito, ang boses ay puno ng paghanga. Thank you, sir, sagot ni Alena, isang pilit ngunit profesional na ngiti ang nakapaskil sa kanyang mga labi. Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang dibdib. Ito ang buhay na pinili niya. Isang buhay na binuo niya mula sa mga piraso ng kanyang winasak na puso. 5 taon ng walang tulog na gabi, ng pagbuhos ng lahat ng lakas sa trabaho, ng pag-iwas sa anumang bagay na may kinalaman sa pag-ibig. Ngayon, siya si Alena Reyes, isa sa mga pinakamahuhusay na project manager sa kumpanya. Nerespeto. Hinahangaan. Buo. O iyon ang gusto niyang paniwalaan. Pagbalik niya sa kanyang mesa, sinalubong siya ng kanyang matalik na kaibigan at katrabaho, si Katrina. Wow, girl! Galing mo talaga. Rinig na rinig ko hanggang dito ang palakpakan, bati nito sabay yakap sa kanya. Celebration lunch tayo mamaya, in my treat. Salamat, Kat, sige ba, sagot ni Alena, sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Si Katrina ang kanyang naging sandalan sa mga panahong pakiramdam niya ay mag-isa siya sa mundo. Siya ang unang nakaalam ng nangyari sa kanila ni Marco, at hindi siya umalis sa tabi niya. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, napatingin siya sa bintana. May isang magkasintahan sa labas, nagtatawanan habang magkahawak kamay. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa kanyang dibdib. Bigla, ang tagumpay na naramdaman niya kanina ay tila naglaho, napalitan ng isang pamilyar na kahungkagan. Gaano man kataas ang kanyang narating, gaano man kaganda ang kanyang naitayong pader, may isang multo pa rin mula sa nakaraan na patuloy na bumabalik para ipaalala sa kanya kung ano ang nawala. Ang multo ni Marco. Biglang umalinggaw ang isang anunsyo sa buong opisina mula sa intercom. Attention all Ascend Properties employees. Please proceed to the main conference hall for an emergency meeting. I repeat, all employees, please proceed to the main conference hall immediately. Nagkatinginan sina Alena at Katrina, baka sa kanilang mga mukha ang pagtataka. Isang emergency meeting. Walang sinuman ang nakakaalam nito. Ano kayang meron? Tanong ni Katrina habang sabay silang tumayo. Hindi ko alam, sagot ni Alena, isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Puno na ang conference hall nang dumating sila. Ang lahat ay nagbubulungan, puno ng espekulasyon. May bagong pulisya ba? May malaking problema ba ang kumpanya? Nang tumahimik ang lahat, umakyat sa entablado si Emir Jimenez, ang chairman. Good morning everyone, simula nito. I called for this urgent meeting for very important announcement. As some of you may know, I will be stepping down as the chairman and CEO of Ascend Properties effective today to finally enjoy my retirement. Isang kolektibong pagkabigla ang dumaan sa mga empleyado. Ngunit bago pa man sila makapag-react, nagpatuloy si Emir Jimenez.
The board and I have spent months searching for a worthy successor. Someone with the vision, the drive, and the expertise to lead this company into a new era. Today, I am proud to introduce him to all of you. Tumingin si Emir Jimenez sa malaking pinto sa gilid ng entablado. Ladies and gentlemen, please welcome your new CEO. Bumukas ang pinto. Ang unang napansin ni Alena ay ang sapatos. Mamahalin. Makintab. Sumunod ang kulay abong business suit na tila isinukat mismo sa katawan ng may-ari. At pagkatapos ang pamilyar na tindig. Isang tindig na kaya niyang kilalanin kahit sa gitna ng dilim. Hindi. Hindi maaari. Ang lahat ng hangin sa baga ni Alena ay tila biglang ninakaw. Ang mga bulungan sa paligid niya ay naging isang ugong na walang kahulugan. Ang mundo niya ay biglang kumitid, nag-focus sa isang tao na dahan-dahang lumalakad papunta sa entablado. Itinaas nito ang kanyang ulo, at sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng conference hall, nakita ni Alena ang mukha na sa loob ng 5 taon ay sinubukan niyang kalimutan. Ang mga matang minsan niyang minahal ng higit pa sa kanyang buhay. Ang mga labing minsang nangako sa kanya ng walang hanggan. Marco De Silva. Sa pagbanggit ng pangalan, ang mga mata ni Marco ay tila hinanap ang isang partikular na tao sa dagat ng mga mukha. At nangyari ang kinatatakutan ni Alena. Nagtagpo ang kanilang mga paningin. Sa isang iglap bumalik ang lahat. Ang sakit. Ang galit. Ang pagtataksil. Ang multo ng kanyang kahapon ay hindi na isang alaala lamang. Ito ay totoo. Nakatayo ito sa kanyang harapan, mas matipuno, mas makapangyarihan. At ito ang kanyang bagong boss. Naramdaman ni Alena ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang tibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga, mas malakas pa sa palakpakan ng mga tao sa paligid niya. Habang si Marco De Silva ay nagsisimulang magsalita sa entablado, ang mga mata nito ay nanatiling nakatitig sa kanya, isang tingin na hindi niya mabasa. Ngunit para kay Alena, iisa lang ang kahulugan yon. Ang mundo na mainat niyang binuo sa loob ng 5 taon ay opisyal ng gumuho. Nang matapos ang palakpakan, si Alena ang isa sa mga unang tumayo. Hindi niya hinintay ang pagbaba ni Marco mula sa entablado. Hindi niya kayang makita ito ng malapitan. Hindi pa. Allen, sandali, tawag ni Katrina, pero nagmamadali nang lumabas si Alena ng conference hall, ang mga yabag niya ay mabilis at tiyak. Bawat sulok ng opisina ay tila may anino ni Marco. Ang water dispenser, ang coffee machine, ang elevator, lahat ng lugar na dati ay normal lang, ngayon ay mga posibleng tagpuan, mga bitag na kailangan niyang iwasan. Para siyang isang sundalong gumagalaw sa teritoryo ng kaaway. Ang kanyang mesa ang naging kanyang kuta. Kinansela niya ang napagkasunduang lunch nila ni Katrina. Sorry, kat bigla akong nahilo. Dito na lang ako sa desk ko, palusot niya, sapat na para maintindihan ng kaibigan niya. Para makaiwas sa elevator, pinili niyang gamitin ang hagdanan papunta sa cafeteria para bumili ng pagkain, kahit pa nasa 14 na palapag ang kanilang opisina. Hinal na hinal siyang bumalik sa kanyang mesa, dala ang isang sandwich na wala naman siyang ganang kainin. Isinaksak niya ang kanyang earphones, nagpapatugtog ng kahit anong maingay na kanta para harangan ang mundo sa labas, para harangan ang posibilidad na marinig ang boses nito. Ang buong hapon ay ginugol niya sa pagtatago sa likod ng kanyang monitor. Bawat yabag na papalapit sa kanyang cubicle ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Bawat tunog ng pagbukas ng pinto ng elevator ay nagpapakaba sa kanyang dibdib. This was her life now. Isang laro ng taguan. Isang nakakapagod na pag-iwas sa isang multo na gawa sa laman at buto. Isang malalim na galit ang umakyat sa kanyang puso, galit hindi lang kay Marco, kundi pati na rin sa sarili niya. Bakit siya nagpapaapekto ng ganito? 5 taon. Dapat ay sapat na yon. Nang malapit ng mag-alas 5, nagsimula na siyang magligpit ng gamit, handang tumakbo palabas sa eksaktong oras ng uwian. Ngunit ang plano niya ay nasira. Isang babaeng nakasuot ng uniforme ng executive assistant ang huminto sa harap ng kanyang mesa. Siya si Liza, ang bagong assistant ni Marco. Ma'am Alena, magalang na tanong nito. Itinago ni Alena ang panginginig ng kanyang kamay. Yes? Sir Marco wants to see you in his office. Huminto ito saglit, at sa isang iglap na yon, umasa si Alena na may pagpipilian siya. Ngunit idinugtong nito ang mga salitang umasak sa kanyang pag-asa. Now.
Ang salitang ginaw ay tumagos sa kanya na parang isang utos militar. Walang lugar para sa pagtanggi. Ang mga katabi niyang cubicle ay biglang tumahimik. Naramdaman ni Alena ang mga matang nakatutok sa kanya, puno ng kuryosidad. Ang balita tungkol sa kanilang nakaraan ay hindi isang lihim sa mga mas matatagal na empleyado. Ngayon, ang tsismis ay muling nabuhay. Tumango lang siya, hindi makapagsalita. Hinintay niyang makaalis si Liza bago siya dahan-dahang tumayo. Bawat hakbang papunta sa opisina ng CEO ay parang 1 kilometro ang layo. Ang pintong iyon na dati ay simbolo lang ng kapangyarihan, ngayon ay pintuan papunta sa kanyang personal na impyerno. Kumatok siya ng 3 beses, ang tunog ay tila masyadong malakas sa nananahimik na pasilyo. Come in. Ang boses. Ang parehong boses na gumising sa kanya tuwing umaga at nagpatulog sa kanya tuwing gabi sa loob ng 3 taon. Ngayon, ito ay malamig at formal. Pinihit niya ang doorknob at pumasok. Nakaupo si Marco sa likod ng malaking mahogany desk, ang parehong desk na dati ay pag-aari ni Inger Jimenez. Pero ngayon, tila bumagay ito sa kanya. Ang suit niya ay nakasampay ng maayos sa likod ng kanyang upuan, at ang puting long sleeves niya ay nakatupi hanggang siko, nagpapakita ng isang relong mukhang mas mahal pa sa kotse ni Alena. Hindi siya tumingin dito. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa isang mamahaling pluma na nakapatong sa mesa. You wanted to see me, sir. Ang paggamit niya ng "ye sir" ay sinadya. Isang pader. Isang paalala sa kanilang dalawa kung ano ang kanilang posisyon ngayon. Narinig niya itong bumuntong hininga. Please have a seat, Alena. Umupo siya sa silyang nasa harap ng mesa, pinapanatili ang tuwid na tindig. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa ibabaw ng kanyang kandungan, ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Kumusta ka na, Allen? Tanong nito, ang boses ay mas malambing na ngayon. Ang paggamit nito ng Allen ay isang sampal. Okay lang po, sir. Busy sa trabaho. Mabilis at walang emosyon ang kanyang sagot. Tumango ito, tila alam na wala siyang makukuhang matinong sagot. I reviewed your file. Your performance has been outstanding. The presentation this morning was impressive. Thank you, sir. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Katahimikan. Isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Gusto nang sumigaw ni Alena. Gusto niyang itanong kung anong ginagawa nito dito. Kung bakit ngayon pa. Kung bakit kailangan nitong guluhin ang buhay na pinaghirapan niyang buuin. Pero nanatili siyang tahimik, ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. I know this is difficult, sabi ni Marco sa wakas. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, sinusubukang basahin ang anumang emosyon. But I want to assure you that it will remain professional. Your position in this company is secure because of your merits. Professional. Gustong matawa ni Alena ng mapakla. Walang profesional sa sakit na nararamdaman niya ngayon. I appreciate that, sir, iyon lang ang nasabi niya. Is that all? Nakita niya ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito bago ito muling naging formal. Yes. That's all. You may go. Mabilis na tumayo si Alena at tumalikod, hindi na naghintay ng pangalawang salita. Habang papalabas siya ng pinto, narinig niya ang huling sinabi nito, sapat lang para marinig niya. Alena. Huminto siya, ang kamay ay nasa doorknob, ngunit hindi siya lumingon. We need to talk. Ang boses nito ay nawalan na ng anumang formalidad. Ito na ang boses ni Marco. Ang Marco niya noon. Hindi bilang CEO at empleyado. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang kamay sa doorknob. Bilang tayo. Hindi niya sinagot. Mabilis niyang binuksan ang pinto at lumabas, isinara ito ng may kaunting puwersa. Sumandal siya sa pader ng pasilyo, sinusubukang habulin ang kanyang hininga. Tayo. Anong tayo? Matagal nang wala yon. Nakatayo si Katrina sa dulo ng pasilyo, naghihintay, baka sa mukha nito ang pag-aalala. Agad siyang nilapitan nito. Oh my God, Allen, anong nangyari? Pinahirapan ka ba niya? Anong sinabi niya? Sunod-sunod na tanong nito. Umiling si Alena, hinila si Katrina palayo sa opisina. Nang makarating sila sa isang lugar na walang masyadong tao, doon lang siya nagsalita. He wants to talk. About us. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Katrina mula sa pag-aalala, naging pag-ingat. Hinawakan nito ang kanyang mga braso.
Allen, makinig ka sa akin, seryosong sabi nito. 5 taon. 5 taon siyang nanahimik. Ni isang text o tawag wala. Tapos ngayon, bigla siyang susulpot dito bilang boss mo at gusto niyang makipag-usap. Mag-isip ka. Tumango si Alena. Tama si Katrina. Tama. Mag-ingat ka sa kanya, Allen, bulong nito, ang mga mata ay puno ng tila sinserong pag-aalala. Hindi natin alam kung ano ang tunay niyang motibo. Baka nandito siya para gantihan ka. Para ipamukha sa iyo na siya ang mas nakaangat ngayon. Ang mga salita ni Katrina ay parang gasolinang ibinuhos sa nagbabaga ng galit sa dibdib ni Alena. Ang kaba niya kanina ay napalitan ng isang matigas na determinasyon. Hindi. Hindi niya hahayaang makita ni Marco na apektado siya. Hindi niya ibibigay sa kanya ang satisfaksyong iyon. Ang digmaan ay nagsimula na. At hindi siya magpapatalo. Mula sa salaming bintana ng kanyang opisina, tanaw ni Marco ang buong Bonifacio Global City. Ang mga nagtataasang gusali ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw, isang testamento sa ambisyon at tagumpay. Ganito ang pangarap niya para sa sarili. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang perpektong tanawin, isang pakiramdam ng kabiguan ang bumalot sa kanya. Anong saysay ng lahat ng ito kung ang nag-iisang babaeng gusto niyang makasama sa tuktok ay nasa ibaba lang, ngunit tila mas malayo pa kaysa sa abot tanaw? Bumalik sa kanyang isipan ang eksena kanina. Ang lamig sa mga mata ni Alena. Ang paraan ng pagbigkas niya ng salitang "sir" na parang isang kutsilyong itinark sa pagitan nila. 5 taon. Para kay Alena, iyon ay 5 taon ng pagtataksil. Para sa kanya, iyon ay 5 taon ng pagsisisi. Naalala niya ang araw na iyon sa Australia. Ang gulat sa boses ni Alena. Ang sakit. At ang kanyang sariling kawalan ng kakayahang magpaliwanag. Paano niya sasabihin ang totoo nang hindi isinasakripisyo ang sikretong ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang ina? Paano niya ipagtatanggol ang sarili nang hindi inilalagay sa panganib si Isabela? Kaya pinili niyang manahimik. Isang pagkakamali. Ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay niya. Umalis siya ng Australia na dala ang isang basag na puso at isang mabigat na responsibilidad. Nagtrabaho siya ng walang tigil, pinalago ang negosyo ng pamilya nila sa ibang bansa, umaasang balang araw, kapag maayos na ang lahat, makakabalik siya. Makakapagpaliwanag. Makakahingi ng tawad. At ngayon, nandito na siya. Pero ang pader na itinayo ni Alena sa pagitan nila ay mas matibay pa kaysa sa sementong bumubuo sa gusaling ito. Kinabukasan, sinubukan niyang maging normal. Dumaan siya sa pantry para kumuha ng kape, umaasang makikita ito roon. Naroon nga si Alena, nakatalikod, nagtitimpla. Ito na ang pagkakataon niya. Good morning, Allen, bati niya, sinubukang gawing kaswal ang kanyang boses. Nakita niya ang paninigas ng mga balikat nito. Dahan-dahan itong lumingon, ang mukha ay walang emosyon. Good morning, sir. Kinuha nito ang kanyang tasa at mabilis na umalis, hindi man lang siya tinitingnan sa mata. Naiwan si Marco na nakatayo roon, pakiramdam ay isang hangal. Ang distansya sa pagitan ng coffee machine at ng pinto ng pantry ay tila isang malawak na karagatan. Sa kabilang banda, hindi alam ni Marco na may isa pang pares ng mga mata ang nakamasid sa eksenang iyon mula sa malayo. Si Katrina. Nakita niya ang pagkabigo sa mukha ni Marco at ang malamig na pakikitungo ni Alena. Isang maliit, kontentong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago ito mabilis na nawala. Nilapitan niya si Alena sa mesa nito. Nakita ko yon, girl, sabi niya, ang boses ay puno ng simpatsya. Ang kapal ng mukha niyang kausapin ka na parang walang nangyari, no? Tumango lang si Alena, ang mga mata ay nakatuon sa kanyang computer screen. Alam mo ba, nagpatuloy si Katrina, ang boses ay mas mahina na parang isang sikreto. Kanina, nakita ko si Sir Marco sa labas, may kausap sa phone. Narinig ko lang yung dulo, pero ang sweet ng boses niya. Parang may kadate siyang pupuntahan mamaya. Baka girlfriend niya. Iyon ang binhi. Isang maliit, makamandag na binhi ng duda na maingat niyang itinanim sa isipan ng kanyang kaibigan. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Alena, isang mabilis na kislap ng sakit na agad din nitong itinago. Alam ni Katrina na tumalab ang kanyang lason. Hayaan mo na siya, Allen, sabi niya sabay tapik sa balikat nito. Hindi siya worth it, si. Mamayang hapon, habang abala si Marco sa pag-aaral ng mga company report, tumunog ang kanyang personal na cellphone.
Isang numero na hindi nakasave sa kanyang contacts, ngunit kabisado niya. Agad siyang kinabahan. Hello, sagot niya, ang boses ay mahina. Kuya. Isang nanginginig na boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Si Isabela. Agad na tumayo si Marco at lumabas sa pribadong balkonahe ng kanyang opisina. Isabela? Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Nasaan ka? Kuya, kailangan ko ulit ng tulong. Bumalik sila, humihikbing sabi nito. Sinasabi nilang kulang pa raw yung ibinayad mo noon. Pinagbabantaan nila ako, kuya. Isang malamig na galit ang gumapang kay Marco. Ang mga taong nagpahirap sa kapatid niya noon ay hindi pa rin tumitigil. Calm down, okay, sabi niya, sinusubukang pakalmahin ang kapatid at ang sarili niya. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Huwag kang makikipagkita sa kanila. Huwag kang lalabas ng bahay. Pero kuya, paano? I'll send the money, putol niya, ang boses ay matatag at puno ng otoridad. I'll handle it, just stay safe, okay? Huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak mo. Salamat, kuya. Sorry sa abala. It's okay. Tungkulin kong protektahan ka. Just promise me you'll be safe. Nang maibaba niya ang tawag, napasandal siya sa salaming rehas ng balkonahe, ang isip ay gulong-gulo. Hindi pa pala tapos ang problema. Sa kanyang pagtalikod para bumalik sa loob, hindi niya napansin si Alena na naglalakad sa pasilyo sa ibaba. Papunta sana si Alena sa restroom nang marinig niya ang huling bahagi ng pag-uusap. Ang narinig lang niya ay ang boses ni Marco, seryoso at puno ng pag-aalaga. I'll send the money, just stay safe, okay? Huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak mo. Napatigil si Alena sa kanyang kinatatayuan, nakatago sa isang malaking halaman. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa kanyang isipan, at agad itong kumonekta sa sinabi ni Katrina kaninang umaga. Baka girlfriend niya. Isang babae. Isang babaeng nangangailangan ng pera. Isang babaeng kailangan nitong protektahan. Ang babae kaya sa Australia at ang babaeng kausap niya ngayon ay isa. Isang pamilyar na kirot ang sumikip sa kanyang dibdib. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa kanina. Dahil hindi na ito alaala lang. Ito ay nangyayari ngayon sa mismong gusaling pinagtatrabahuhan niya. Ang lalaking sumira sa puso niya ay patuloy pa rin sa ginagawa nito, habang siya naman ay nagpapanggap na maging matatag. Napayukom ang mga palad ni Alena. Ang katotohanan ay malinaw na. Si Marco De Silva ay hindi nagbago. At hinding-hindi na magbabago. Isang linggo pagkatapos ng insidente sa balkonahe, nagpatawag ang ES Department ng isang anunsyo, isang mandatoryong team building activity na gaganapin sa isang resort sa Tagaytay sa darating na Sabado. Mandatory, reklamo ni Alena kay Katrina. Ayoko sumama. Pwede bang magdahilan na may sakit ako? Girl, si Emer De Silva mismo ang nag-request nito. Sabi para daw to sa fostering camaraderie and teamwork under the new leadership, sagot ni Katrina, ginagaya ang formal na tono. Walang takas. Kapag absent ka, mas lalong mapapansin. Napabuntong hininga si Alena. Tama si Katrina. Ang pag-iwas niya ay magmumukha lang siyang duwag. Kailangan niyang harapin ito. Isang araw lang naman. Kakayanin niya. Ang araw ng team building ay dumating na may kasamang malamig na hangin at ambon, tipikal na panahon sa Tagaytay. Ang lahat ay nakasuot ng company-issued shirts, pero para kay Alena, ang uniforme ay parang isang costume na nagpapanggap siyang okay lang ang lahat. Ang unang aktibidad ay ang kinatatakutan niya, isang treasure hunt kung saan ang mga pares ay random na bubunutin. Habang papalapit na ang facilitator na may hawak na fishbowl, ipinagdasal ni Alena sa kanyang isipan, wag siya, please, wag siya. At ang huling peres, masayang anunsyo ng facilitator, Alena Reyes at Sir Marco De Silva. Isang kolektibong IEE ang narinig niya mula sa mga kasamahan niya. Naramdaman ni Alena ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ito ay isang bangungot. Tumingin siya kay Marco na nakatayo sa kabilang dulo ng grupo. Nakita niya sa mukha nito ang parehong pagkagulat, pero mabilis itong napalitan ng isang hindi matukoy na ekspresyon. Wala siyang nagawa kundi ang lumapit dito. Looks like we're partners, sir, sabi niya, ang bawat salita ay may bahid ng sarkasmo. Mukha nga, sagot ni Marco, ang boses ay mahinahon. Let's just get this over with.
Ang unang clue ay isang palaisipan na nangangailangan ng lohika at bilis. Sa kabila ng awkward na sitwasyon, hindi maikakaila ni Alena ang chemistry nila pagdating sa paglutas ng problema. Kung saan siya mahina, doon siya malakas. Ang kanyang pagiging metikulosa ay bumagay sa kakayahan nitong makita ang big picture. Sa tingin ko kailangan nating bilangin ang mga hakbang mula sa lumang puno ng akasya papunta sa direksyon ng lawa, mungkahi ni Marco. Masyadong malawak yon. Sabi sa clue kung saan unang sumisikat ang araw. Dapat sa silangan, koreksyon ni Alena. Tumango si Marco. Tama ka. Nang walang anumang pag-uusap tungkol sa kanilang nakaraan, nagtutulungan sila ng may kahusayan. Natagpuan nila ang mga clues ng mas mabilis kaysa sa ibang mga grupo. Sa loob ng maikling mga sandaling iyon, halos makalimutan ni Alena ang galit niya. Halos bumalik sila sa dati, sina Allen at Marco, isang team laban sa mundo. Halos. Matapos nilang makuha ang huling clue at maipanalo ang laro, umupo sila sa isang bench na nakaharap sa Taal Volcano para magpahinga. Ang katahimikan sa pagitan nila ngayon ay hindi na kasing bigat ng dati. We were always a good team, basag ni Marco sa katahimikan, ang mga mata ay nasa malayo. Hindi sumagot si Alena. Ayaw niyang buksan ang pinto sa nakaraan. Napabuntong hininga si Marco, ang tunog ay puno ng pagsisisi. May isinulat akong liham para sa iyo noon, Allen. Pagkatapos ng lahat. Napatigil si Alena. Isang liham? Ilang beses kong sinubukang ipadala, patuloy nito, ang boses ay bahagyang nanginginig. Pero sa huli naduwag ako. Naisip ko, ano pa ang saysay? Hindi ka na maniniwala sa anumang sasabihin ko. Isang parte ni Alena ang gustong magtanong kung ano ang nilalaman ng liham. Pero nanalo ang kanyang pride. Wala na ngang saysay. Nakaraan na yon. Tumayo siya. Magkurlang ako, sabi niya, isang palusot para makalayo. Nang bumalik siya, nakita niyang nagmamadaling tumayo si Marco. Allen, sorry, I have to take this call. Emergency lang, sabi nito, ang mukha ay biglang naging seryoso. May nahulog mula sa bulsa ng kanyang jacket habang kinukuha niya ang kanyang cellphone, ngunit hindi niya ito napansin at naglakad ito palayo. Isang set ng mga susi ng kotse. Marco, yung susi mo, sigaw ni Alena, pero masyado na itong malayo at abala sa kausap. Napabuntong hininga siya at pinulot ang mga susi. Idudulas na sana niya ito sa bulsa ng jacket ni Marco na naiwan sa bench nang may mapansin siyang isang bagay sa loob ng side pocket, isang lumang sobre na ninilaw na sa katagalan, ang mga gilid ay medyo lukot na. Walang pangalan. Walang address. Ang puso ni Alena ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ito ba yon? Ito ba ang liham na sinasabi niya? Ang kuryosidad ay isang makating pakiramdam na hindi niya mapigilan. Lumingon siya sa paligid. Walang ibang tao. Si Marco ay nasa malayo pa, nakatalikod. Huwag, Allen. Huwag mong gawin to, sabi ng isang bahagi ng kanyang isipan. Pero huli na. Ang kanyang mga kamay ay may sariling isip. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre mula sa bulsa. Ang papel ay malutong sa kanyang mga daliri. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niyang binuklat ang liham na halatang ilang beses nang binuksan at tiniklop. Ang sulat kamay ni Marco. Pamilyar. Bawat kurba ng mga letra ay nakaukit sa kanyang memorya. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa unang linya. Isang pangungusap na nagpatigil sa kanyang paghinga at nagpayanig sa mundong akala niya ay alam na niya. Allen, patawad. May kailangan kang malaman tungkol kay Isabela. Isabela. Sino si Isabela? Ang pangalan ay parang isang dagundong sa kanyang tainga. Hindi ito ang pangalan ng babae sa litrato, sigurado siya roon. Ngunit ang paraan ng pagkakasulat nito, puno ng bigat, puno ng lihim, ay nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Siya ba ang babaeng kausap ni Marco sa telepono? Ang babaeng pinapadalhan nito ng pera? Ang tunay na dahilan? Narinig niya ang mga yabag ni Marco na papalapit. Sa isang iglap, mabilis niyang itiniklop ang liham, ibinalik ito sa sobre, at isinilid pabalik sa bulsa ng jacket. Kinuha niya ang mga susi at humarap dito, pinipilit na maging normal ang kanyang ekspresyon. Naiwan mo to, sabi niya, iniabot ang mga susi. Salamat, sabi ni Marco, ang isip ay tila nasa ibang lugar. Sorry, kailangan na nating bumalik sa Maynila. May emergency sa pamilya.
Tumango lang si Alena, hindi makapagsalita. Habang naglalakad sila pabalik sa bus, isang pangalan lang ang paulit-ulit na umikot sa kanyang isipan, isang tanong na humihingi ng kasagutan. Isabela. Sino ka ba sa buhay ni Marco de Silva? Mula sa kanyang mesa, pinagmamasdan ni Katrina si Alena. Nakatitig ito sa computer screen, pero alam ni Katrina na ang isip nito ay nasa ibang lugar. Mula nang bumalik sila galing sa team building, naging balisa si Alena, mas tahimik kaysa dati. At alam ni Katrina kung bakit. Dahil sa pangalang Isabela. Isang ngisi ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Katrina habang inaalala ang pag-uusap nila ni Alena kahapon. Nakita niya ang pagkalito at takot sa mga mata ng kaibigan nang ikwento nito ang tungkol sa liham. Iyon ang perpektong pagkakataon. Ang kailangan lang niya ay isang maliit na tulak. Isabela, kunwari nagulat na sabi niya kay Alena kahapon. Ang luma pakinggan ng pangalan, no? Pero baka yan ang pangalan ng babae sa Australia. Oh my God, Allen. Baka siya yung tunay niyang mahal. Malinaw na, Allen. Itigil mo na yang pag-isip mo. Huwag ka nang umasa. Nakita niya kung paano gumuho ang munting pag-asa sa mukha ni Alena. Bawat salita niya ay isang patak ng lason, at umiinom si Alena mula sa kanyang kamay na parang ito ang tanging lunas. Napakagaling niyang aktres. Sa loob ng 5 taon, ginampanan niya ang papel ng isang tapat na kaibigan, isang balikat na pwedeng iyakan, habang sa loob-loob niya, nagdiriwang siya sa bawat luha ni Alena. Ang totoo, matagal nang may gusto si Katrina kay Marco. Mula pa noong college, noong ipinakilala ito ni Alena sa kanya. Nakita niya kay Marco ang lahat ng gusto niya sa isang lalaki, matalino, ambisyoso, at may itsura. Pero pinili ni Marco si Alena. Ang kanyang best friend. Ang inggit ay parang isang halamang dahan-dahang tumubo sa kanyang puso. Diniligan niya ito ng bawat ngiti, bawat halik, bawat masayang alaala na ibinabahagi ni Alena sa kanya tungkol kay Marco. Kaya nang dumating ang pagkakataon 5 taon na ang nakalipas, isang anonymous tip tungkol sa pagpunta ni Marco sa Australia para tulungan ang isang kamag-anak, ginamit niya ito. Nagbayad siya ng isang tao para kumuha ng litrato, at sinigurado niyang ang anggulo ay magmumukhang malisyoso. Siya ang nagpadala ng litrato kay Alena mula sa isang burner phone. At siya ang sumalo kay Alena nang gumuho ang mundo nito. Perpekto ang kanyang plano. Hanggang sa bumalik si Marco. Ang pagbabalik ni Marco ay isang banta. Nakita niya ang paraan ng pagtingin nito kay Alena. Alam niyang gagawin nito ang lahat para makuha muli ang babaeng mahal nito. At hindi niya yon hahayaang mangyari. Siya ang naghirap. Siya ang naghintay. Kung may karapatan man kay Marco, dapat ay siya yon. Akin lang dapat si Marco. Akin lang. Kailangan niya ng isang bagay na tuluyang sisira sa tiwala ni Alena. Isang bagay na hindi na kayang ayusin ng kahit anong paliwanag. At nakita niya ang pagkakataon sa proyektong hawak ni Alena, ang Phase 2 na ipinresenta nito noong 1 linggo. Isang napakahalagang proyekto na may kumpidensyal na financial projection data. Kung malalabas iyon, malaking gulo. Ang plano ay nagsimulang mabuo sa kanyang isipan, detalyado at walang bahid ng awa. Noong nakaraang buwan, habang tinutulungan niya si Alena sa isang computer issue, palihim siyang nag-install ng isang maliit, halos hindi ma-detect na remote access software sa laptop nito. Isang backup plan kung sakali. Ngayon na ang oras para gamitin ito. Hapon na. Nakita niyang abala si Alena sa isang meeting sa kabilang department. Si Marco naman ay nasa sarili nitong meeting kasama ang board. Ito na ang tamang tiyempo. Mula sa kanyang sariling computer, binuksan ni Katrina ang program. Lumitaw sa screen niya ang desktop ni Alena. Ngumisi siya. Napakadali. Hinanap niya ang folder ng Phase 2 project. Nandoon ang lahat, mga blueprint, mga kontrata, at ang pinakaimportante, ang financial projections. Kinopya niya ang file sa isang encrypted na external drive. Pagkatapos, gamit ang isang anonymous na email service, ipinadala niya ang file sa isang contact niya sa pinakamalaking katunggali ng Ascend Properties. Ang pangalawang bahagi ng plano ay ang pinakakritikal, ang pagtatanim ng ebidensya. Binuksan niya ang system logs ng kumpanya gamit ang isang access code na nakuha niya mula sa isang EE personnel na may utang na loob sa kanya. Meticulously, tinanggal niya ang lahat ng digital footprint ng kanyang remote access. Pagkatapos, gumawa siya ng isang peking log entry.
Isang log na magpapakitang may nag-access sa file ni Alena mula sa isang computer sa loob ng kumpanya. At para mas maging kapani-paniwala, itinakda niya ang e-address sa address ng isang computer, ang computer sa loob ng opisina ng C. Itinapat niya ang oras ng access eksaktong 10 minuto pagkatapos ng huling naitalang meeting nina Alena at Marco. Perpekto. Isang kwento ng pagtataksil na suportado ng digital na ebidensya. Ang isang empleyadong may hinanakit na nakipagsabuatan sa kanyang na ex-boyfriend para maghiganti sa kumpanya. O baka naman si Alena lang ang may kasalanan at ginamit lang niya ang sitwasyon para isisi ito kay Marco. Alinman sa dalawa, pareho silang masisira. Nang matapos, isinara niya ang lahat ng bintana sa kanyang computer. Huminga siya ng malalim, isang ngiti ng tagumpay ang naglalaro sa kanyang mga labi. Sumandal siya sa kanyang upuan, tiningnan ang walang kamalay-malay na si Alena na kalalabas lang mula sa meeting room, tumatawa sa isang biro ng kasamahan. Tawa ka lang ngayon, Alena, isip ni Katrina. Dahil bukas, luluhod ka sa akin. Kinabukasan, ang katahimikan sa opisina ay biglang nabasag. Ang mga miyembro ng board ay nagmamadaling pumasok sa main conference room, ang kanilang mga mukha ay gusot at seryoso. Ang balita ay mabilis na kumalat na parang apoy, ang isang malaking proyekto ay na-leak sa kanilang kakompetensya. Nagsimula na ang investigasyon. Kalmado lang si Katrina sa kanyang mesa, nagpapanggap na nag-aalala tulad ng iba. Naghihintay. At pagkatapos, dumating ang sandaling pinakahihintay niya. Lumabas si Liza, ang assistant ni Marco, mula sa conference room, ang mukha ay seryoso. Dumiretso ito sa cubicle ni Alena. Napatayo ang lahat ng malapit sa kanila, nag-aabang. Ma'am Alen, sabi ni Liza, ang boses ay formal at malamig. The board is summoning you for an emergency meeting. Nakita ni Katrina ang pagkalito at takot sa mukha ni Alena. Naramdaman niya ang isang matinding kasiyahan, isang dark, twisted na tuwa na dumaloy sa kanyang mga ugat. Ang unang yugto ng kanyang sabotahe ay matagumpay. Ngayon, upo na lang siya at manonood habang ang mundo ni Alena Reyes ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. At sa pagkakataong ito, sisiguraduhin niyang wala nang babalikan pa si Marco. Ang paglalakad mula sa kanyang mesa patungo sa conference room ay ang pinakamahabang paglalakad sa buhay ni Alena. Ang bawat peres ng mga mata sa opisina ay nakatutok sa kanya, ang mga bulungan ay sumusunod sa kanya na parang mga bubuyog. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib, isang ritmo ng takot at pagkalito. Ano ang nangyayari? Pagpasok niya sa silid, sinalubong siya ng isang pader ng mga seryosong mukha. Ang mga miyembro ng board ay nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Sa gitna nila, nakatayo si Marco, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ngunit nakita ni Alena ang isang kislap ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Please have a seat, Linda Reyes, sabi ng isa sa mga board member, si Emer Chua, na hindi man lang nag-abalang ngumiti. Umupo si Alena, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Emma Reyes, simula ni Emer Chua, alam mo ba na ang kumpidensyal na data mula sa Phase 2 project ay na-leak sa ating pinakamalaking kakompetensya? Nanlaki ang mga mata ni Alena. Ano po? Hindi po, sir. Well, it was, malamig na sabi nito. At ayon sa initial investigation ng aming department, ang leak ay nagmula sa isang source, ang iyong computer. Parang isang bombang sumabog sa loob ng kanyang ulo. Imposible po yan. Pinakaiingatan ko po ang file na yon. Ang ebidensya ay nagsasabing iba, sabi ng isa pang board member, inilapag ang isang folder sa mesa. Ang logs ay nagpapakita na ang file ay na-access at na-transfer mula sa iyong computer. At ang mas nakakabahalan, huminto ito at tumingin ng makahulugan kay Marco. Ang access ay ginawa gamit ang e-address mula mismo sa opisina ng ating CA. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si Alena kay Marco, naghahanap ng anumang sagot, anumang pagtanggi. Ngunit nanatili itong tahimik, ang kanyang panga ay mahigpit na nakatiim. Para kay Alena, ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Hindi ko yan ginawa, mahinang sabi ni Alena, ang boses niya ay basag. Wala akong alam dito. Emma Reyes, ikaw ang project head. Ikaw ang may kustodya ng data. At mayroon kang kasaysayan kasama si Emma De Silva, sabi ni Emma Chua, ang bawat salita ay isang akusasyon. This looks very bad for both of you. Effective immediately, you are on preventive suspension, pending a full investigation, anunsyo nito.
Please surrender your company and laptop. Nawala ang lahat ng lakas sa katawan ni Alena. Suspension. Ang salitang iyon ay parang isang hatol. Ang kanyang pangalan, ang kanyang reputasyon, ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 5 taon, guguho sa isang iglap dahil sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Tumayo siya, ang mga mata ay nagbabadyang lumuha, at lumabas ng silid ng walang sinasabing anumang salita. Diretso siyang nagmartsa papunta sa opisina ni Marco. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang pinto ng malakas. Nakatayo ito roon, nakatalikod, nakatingin sa bintana. Masaya ka na? Sigaw ni Alena, ang boses ay puno ng sakit at galit na hindi na niya kayang itago. Inihagis niya ang suspension letter sa mesa nito. Masaya ka na ba, Marco? Lumingon ito, ang mukha ay puno ng paghihirap. Allen, hindi ganyan eh. Huwag mo akong tawaging Allen, putol niya. 5 taon. 5 taon akong nanahimik. Binuo ko ang buhay ko nang wala ka. At sa isang iglap, sisirain mo lang ang lahat. Kulang pa ba yung ginawa mo sa akin noon? Sinira mo na ang puso ko, ngayon pati pangarap ko sisirain mo rin. Wala akong kinalaman dito, maniwala ka, sabi nito, lumalapit sa kanya. Umatras si Alena. Maniwala. Paano ako maniniwala sa'yo? 5 taon kang hindi nagpakita. Tapos babalik ka na parang isang hari at guguluhin mo ang lahat. Para ano? Para ipamukha sa akin na talunan ako. Na kaya mong gawin ang lahat dahil ikaw si Marco de Silva. Allen, makinig ka. May kinalaman si Isabela dito. Sa pagkarinig ng pangalan, isang bagong alon ng galit ang sumabog sa loob ni Alena. Isabela, tumawa siya ng mapakla. Ayoko nang marinig ang pangalan na yan. Ang kabit mo. Siya ba ang dahilan ng lahat ng to? Puro kasinungalingan. Ang buong buhay mo ay isang malaking kasinungalingan. Sa labas ng pinto, nakatayo si Katrina. Saktong-sakto ang dating niya para marinig ang sigaw ni Alena. Pumasok siya, ang mukha ay puno ng pag-aalala, at agad na inakbayan si Alena. Tama na, Allen. Halika na, sabi ni Katrina, hinahaplos ang likod ng kaibigan. Tumingin siya kay Marco, ang mga mata niya ay puno ng pagkadismaya. Sir, sobra na po to. Ang pagdating ni Katrina ang huling patak. Ang makita ang kaibigan niya na ipinagtatanggol siya laban sa lalaking ito ay nagbigay sa kanya ng lakas para gawin ang susunod na hakbang. Kumawala siya sa yakap ni Katrina at tumingin ng diretsyo kay Marco, ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. Tapos na ako, sabi niya, ang boses ay malamig at pinal. Tapos na ako sa kumpanyang ito. At tapos na ako sa'yo. Tumalikod siya at lumabas ng opisina, kasunod si Katrina. Hindi na niya narinig ang pagtawag ni Marco sa kanyang pangalan. Bumalik siya sa kanyang mesa na parang isang zombie. Nagsimula siyang magligpit ng kanyang mga gamit, isinisilid ang mga ito sa isang kahon. Ang mga picture frame, ang kanyang paboritong tasa, ang mga munting regalo mula sa mga katrabaho. Bawat bagay ay isang alaala ng buhay na nawala na ngayon. Nang halos wala ng laman ang kanyang drawer, may nakapa siyang isang bagay sa ilalim. Isang lumang FSD flash drive na kulay pink. Bigay ito ni Katrina noong 1 taon. Dito mo i-save yung mga pictures natin, yung mga happy memories lang, sabi nito noon. Hindi niya alam kung bakit, pero kinuha niya ito. Isinilid niya ito sa kanyang bag, kasama ang iba pa niyang personal na gamit. Kinuha niya ang isang papel at nagsimulang magsulat. Isang resignation letter. Maikli lang. Walang paliwanag. Iniwan niya ito sa gitna ng kanyang walang laman na mesa. Kinuha niya ang kanyang kahon at naglakad palabas ng opisina, hindi lumilingon. Sa pagdaan niya, nakita niya ang mga maawaing tingin ng kanyang mga katrabaho. Nakita niya si Katrina na nakatingin sa kanya, may peking luha sa mga mata. Nang makalabas siya ng gusali, doon lang siya huminga. Ngunit ang hangin ay hindi nagbigay ng ginhawa. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Nawala ang lahat. Ang trabaho niya. Ang reputasyon niya. Ang huling piraso ng dignidad na natitira sa kanya. Umuwi siya sa kanyang apartment, ibinagsak ang kahon sa sahig, at naupo sa dilim. Blanko ang kanyang isipan. Manhid ang kanyang puso. Wala na. Wala nang natira. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naalala niya ang Jessie.
Kinuha niya ito mula sa kanyang bag siguro, ang pagtingin sa mga masasayang alaala kasama si Katrina ang kailangan niya ngayon. Isang paalala na mayroon pa siyang isang taong kakampi sa mundong ito. Binuksan niya ang kanyang personal na laptop at isinaksak ang IFESI. Habang si Alena ay nakaupo sa dilim ng kanyang apartment, si Marco naman ay nasa gitna ng sarili niyang bagyo. Hindi niya matanggap. Hindi niya matanggap na sa pangalawang pagkakataon, muli siyang pinili ni Alena na hindi paniwalaan. Ngunit sa ilalim ng sakit, isang malamig at matigas na determinasyon ang nabuo. This time, he wouldn't just stand there and let lies destroy them. Lalaban siya. Para sa kanya. Para kay Alena. Imposible, sabi ni Marco sa kanyang pinagkakatiwalaang AI expert na si David, na personal niyang pinapunta sa opisina kahit hating gabi na. Kilala ko si Alena. Hindi niya gagawin yon. At lalong wala akong kinalaman dyan. There has to be another explanation. Sir, I've checked the logs multiple times, sagot ni David, ang mga mata ay nakatuon sa komplikadong linya ng mga code sa screen. The data trail is clean. Masyadong malinis. It points directly from Ana Reyes' workstation to your office A. Pero ano, madiin na tanong ni Marco. Masyado ngang malinis, sir. It's too perfect. Parang sinadya. A real hacker would have tried to hide their tracks better, make it messy. This is like a frame-up job done by someone who knows the system but isn't a master-level hacker. Someone from the inside. Ang mga salita ni David ay nagbigay ng kislap ng pag-asa kay Marco. Can you trace it? Find the real origin. I'm trying, sir. I'm running a deep diagnostic to find any ghost data or erased command prompts, digital fingerprint that the saboteur might have missed. Habang si Marco ay desperadong naghahanap ng katotohanan sa opisina, si Alena naman ay nakaharap sa sarili niyang katotohanan sa kanyang apartment. Binuksan niya ang folder ng ICSI sa kanyang laptop. Gaya ng inaasahan, nandoon ang mga subfolders na pinangalanan ayon sa mga okasyon, Baguio Trip 2021, Kat's Birthday 2022, Christmas Party. Ngunit may isa pang folder sa pinakaibaba, isang folder na hindi niya napansin noon. Ang pangalan nito, Ni Open. Kumunot ang noo ni Alena. Isang biro ba ito ni Katrina? Dahil sa estado ng kanyang isip, hindi niya napigilan ang sarili. Dinoble-click niya ang folder. Walang password. Bumukas ito agad. Ang laman nito ay hindi mga masasayang alaala. Ang una niyang nakita ay isang serye ng mga litrato. Mga litratong pamilyar. Ang babaeng kayakap ni Marco sa Australia. Pero iba ang mga ito. Mas malawak ang kuha. Sa isang litrato, kitang-kita ang mukha ng babae, bata pa, umiiyak, ang mga mata ay puno ng takot. Sa isa pa, nakita niyang may kasama silang isang matandang lalaki na nakaupo sa wheelchair. At ang pinakagimbal-gimbal sa lahat, ang litratong ipinadala sa kanya 5 taon na ang nakalipas, ito ay nakakrop. Ang orihinal na litrato ay nagpapakitang ang yakap ni Marco ay hindi yakap ng pagnanasa, kundi yakap ng isang kuya na pinapakalma ang kanyang kapatid. Napasandal si Alena sa kanyang upuan, ang paghinga niya ay mababaw. Anong ibig sabihin ito? Sunod niyang binuksan ang isa pang file. Isang serye ng mga screenshot ng isang chat conversation. Ang kausap ni Katrina ay isang kaibigan nito na hindi niya kilala. Katrina, success! I sent the photo. She bought it completely. Friend, grabe ka, girl. Di ka na naawa. Katrina, she had it coming. Inagaw niya sa akin si Marco noon. It's my turn now. Once he's back from Australia, single and broken, ako na ang sasalba sa kanya. Ang hangin ay tuluyang ninakaw mula sa baga ni Alena. Ang mga salita ay lumabo sa harap ng kanyang mga mata habang ang mga luha ay nagsimulang mamuo. Si Katrina. Si Katrina ang nagpadala ng litrato. Si Katrina ang nagsinungaling. Si Katrina ang sumira sa kanila. Lahat ng mga nangyari sa nakalipas na mga linggo ay biglang nag-flashback sa kanyang isipan na may nakakakilabot na kalinawan. Ang mga paalala ni Katrina na mag-ingat kay Marco. Ang balita tungkol sa kadate nito sa telepono. Ang pagtulak nito sa ideyang si Isabela ang kabit. Ang pagdating nito sa eksaktong oras para ipagtanggol siya. Lahat ay isang palabas.
Isang perpektong pag-arte. Ang sakit na naramdaman niya mula kay Marco ay walang-wala kumpara sa nararamdaman niyang pagtataksil ngayon. Ang taong pinagkatiwalaan niya. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang kapatid. Isang malamig na galit ang pumalit sa kanyang kalungkutan. Isang galit na nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo siya, kinuha ang kanyang susi at ang ESC at lumabas ng apartment. Samantala sa Ascent Properties. "Got it, sir," sigaw ni David. "May nakita akong fragment. A remote access software. It was installed on Na Reyes' laptop last month. I traced the source it's from inside the building." "Saan?" tanong ni Marco, ang puso niya ay kumakabog. "It's from the workstation registered to Katrina Mendoza." Katrina. Ang pangalan ay tumama kay Marco na parang kidlat. Ang laging nasa tabi ni Alena. Ang laging nagpapakita ng simpatsya. Ang laging naglalagay ng lason sa isipan ni Alena. Lahat ay naging malinaw. "Saan siya ngayon?" tanong ni Marco, ang boses ay mahigpit at puno ng galit. "Checking security feed now, sir," mabilis na sabi ni David, ang mga daliri ay nagmamadaling mag-type sa keyboard. "She's in conference room looks like she's alone." Hindi na nagsalita si Marco. Tumalikod siya at naglakad palabas ng kanyang opisina, ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang galit niya ay parang isang apoy na nagliliyab sa kanyang dibdib, pero ang kanyang isip ay malamig na parang yelo. Hindi na siya kumatok. Itinulak niya ng malakas ang pinto ng conference room Naroon nga si Katrina, nakaupo, nagbabasa ng isang magazine na parang walang anumang pakialam sa mundo. Nag-angat ito ng tingin at isang peking ngiti ng pagkagulat ang agad na sumilay sa kanyang mga labi. "Sir Marco. Gabi na po. May problema po ba? Si Allen po ba?" "Huwag mo nang banggitin ang pangalan niya," putol ni Marco, ang boses ay walang emosyon ngunit puno ng panganib. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Nakita ni Katrina ang pagbabago sa ekspresyon ni Marco at nawala ang kanyang ngiti. "Sir." "Isang remote access software," sabi ni Marco, dahan-dahang lumalapit sa mesa. "In-install sa laptop ni Alena noong isang buwan. At ang address kung saan ito nanggaling. Ang workstation mo, Katrina." Isang perpektong maskara ng pagkabigla ang isinuot ni Katrina. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatayo siya. "Ano? Sir, hindi po totoo yan. Isang pagkakamali po siguro. Baka may nag-frame up sa akin. Alam niyo naman pong matalik kong kaibigan si Alena, hinding-hindi ko po magagawa sa kanya yan." Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig na parang malapit ng umiyak. Ngunit hindi na tumatalab kay Marco ang kanyang pag-arte. Nakita na niya ang katotohanan. "Tapos ka na ba, Katrina?" tanong niya, ang boses ay puno ng pagkasuklam. "Itigil mo na to." "Sir, hindi ko po maintindihan." Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pareho silang napalingon. Nakatayo roon si Alena. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng kalungkutan. Nagliliyab ang mga ito sa isang emosyon na mas malalim at mas nakakatakot, isang malamig na galit. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na bagay na kulay pink. Isang EFSU flash drive. Nang makita ito ni Katrina, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa purong takot. Alam niya. Hindi pinansin ni Alena si Marco. Dahan-dahan siyang naglakad papasok, ang kanyang mga mata ay hindi humihiwalay kay Katrina. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol. Huminto siya sa mismong harapan ng babaeng tinuring niyang kapatid. Ang katahimikan ay mabigat, halos nakakabingi. Itinaas ni Alena ang EFSU drive, ipinapakita ito kay Katrina. Nang magsalita si Alena, ang kanyang boses ay hindi isang sigaw. Ito ay isang bulong, nanginginig ngunit malinaw, puno ng sakit ng 5 taong pagkakanulo. "Bakit, Kat?" Napalunok si Katrina, hindi makapagsalita, ang mga mata ay napako sa BSE. 5 taon. Nagpatuloy si Alena, isang butil ng luha ang sa wakas ay pumatak mula sa kanyang mga mata, isang luha ng galit. "Bakit mo to ginawa sa akin?" Ang tanong ni Alena ay binitin sa hangin, mabigat at puno ng akusasyon. Sa harap ng hindi matitinag na ebidensya, ang digital na bakas na natuklasan ni Marco, at ang pisikal na patunay na hawak ni Alena,
gumuho ang lahat ng depensa ni Katrina. Allen. Nauutal na sabi niya, ang mga mata ay puno ng takot. Bakit? Ulit ni Alena, mas malakas na ngayon ang kanyang boses. Doon na bumigay si Katrina. Napaluhod ito sa sahig, ang kanyang katawan ay nyanig ng malakas na paghikbi. Ang kanyang pag-arte ay nawala, at ang natira ay isang babaeng basag na basag, nilamon ng sarili niyang inggit. Dahil naiinggit ako sa'yo, sigaw niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Naiinggit ako. Mula pa noon. Nasa iyo na ang lahat, Allen. Ang talino, ang ganda, ang atensyon ng lahat. At higit sa lahat, nasa iyo siya. Itinuro niya si Marco, ang kanyang daliri ay nanginginig. Mahal na mahal ko siya, pero ikaw ang pinili niya. Ikaw ang nakita niya. Inamin niya ang lahat. Ang pagpapadala ng litrato. Ang 5 taon ng pagkukunwari. Ang pagsabotahe sa proyekto. Habang nagsasalita siya, ang galit sa puso ni Alena ay unti-unting napalitan ng isang nakakapanghinang awa. Ang babaeng nasa harapan niya ay hindi isang halimaw, isa lang siyang taong naligaw ng landas dahil sa pag-ibig at pagkainggit. Hindi na nagsalita pa si Alena. Tumalikod na lang siya at iniwan si Katrina na umiiyak sa sahig. Alam niyang haharapin nito ang mga legal na konsekwensya ng kanyang mga ginawa. Ngunit para kay Alena, tapos na ang lahat. Sumunod sa kanya si Marco. Sa pasilyo, sa wakas ay humarap siya dito. Marami siyang gustong sabihin, maraming gustong itanong, pero hindi niya alam kung saan magsisimula. Si Marco ang unang nagsalita. Allen, tungkol kay Isabela. At doon, sa gitna ng tahimik at walang taong pasilyo ng opisina, ikinuwento ni Marco ang lahat. Si Isabela ay kanyang nakababatang kapatid sa ama. Isang sikreto ng kanilang pamilya na ipinangako niyang itatago para protektahan ang kanyang ina. Si Isabela ay nalulong sa masamang barkada sa Australia, nagkaroon ng malaking utang, at tinakot ng mga masasamang tao. Lumipad siya papuntang Australia hindi para magloko, kundi para sagipin ang kanyang kapatid. Ang litrato ay kuha ng gabi ring iyon, matapos niyang bayaran ang utang nito, at habang pinapakalma niya ito mula sa isang panic attack. Bakit hindi mo sinabi? Mahinang tanong ni Alena, ang puso niya ay puno ng sakit para sa kanilang dalawa. Dahil nangako ako, sagot ni Marco, ang boses ay puno ng pagsisisi. At dahil nang tawagan mo ako, narinig ko ang sakit sa boses mo. Narinig ko na nakapagdesisyon ka na. Natakot ako, Allen. Nadala ako ng duwag kong puso. Inisip ko na kahit anong sabihin ko, hindi ka na maniniwala. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali na pinagsisihan ko sa loob ng 5 taon. Tumango si Alena. Naiintindihan niya na ngayon. Ang sakit ay naroon pa rin, hindi para sa isang pagtataksil na hindi naman nangyari, kundi para sa 5 taon na nasayang. 5 taon na nawala dahil sa kasinungalingan ng isang tao at sa kakulangan nilang dalawa na magtiwala at makipag-usap. Makalipas ang ilang buwan, maraming nagbago. Si Katrina ay tinanggal sa kumpanya at humarap sa kaso. Si Alena ay nilinis ang pangalan at inalok na bumalik sa kanyang posisyon na may kasama pang promotion. Ngunit tinanggihan niya ito. Kailangan niya ng bagong simula malayo sa mga anino ng nakaraan. Nagtayo siya ng sarili niyang maliit na consulting firm. Si Marco naman ay patuloy na pinamunuan ang Ascend Properties, ngunit mayroon na ngayong mas malalim na pag-unawa at habag. Isang hapon, nakaupo si Alena sa kanyang paboritong coffee shop sa labas ng Yesi, abala sa kanyang laptop. Ang sikat ng araw ay mainit sa kanyang balat. Isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naramdaman. May isang anino ang tumabon sa kanyang mesa. Nag-angat siya ng tingin. Nakatayo roon si Marco, hindi nakasuot ng mamahaling suit, kundi isang simpleng polo shirt at maong. May dala siyang 2 tasa ng kape. Pwede bang makiupo? Tanong niya, isang maliit, nahihiyang ngiti ang nasa kanyang labi. Tumango si Alena. Inilapag ni Marco ang isang tasa sa harap niya. Ang paborito niyang caramel macchiato. Alam pa rin niya. Nag-usap sila. Hindi tungkol sa nakaraan, hindi tungkol sa trabaho. Nag-usap sila tungkol sa mga librong binabasa nila, sa mga bagong pelikula, sa mga pangarap nila para sa hinaharap. Nagtawanan sila. Ang tawa ni Alena ay totoo at walang bigat. Nang papalubog na ang araw, tumingin si Marco sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng sinseridad at isang pag-asa na halos nakakahawa. Hindi ko hihilingin na bumalik ka sa dati, sabi niya, ang boses ay seryoso.
Masyado ng maraming sakit ang nakaraan. Gusto kong magsimula tayo ulit. Mula sa umpisa. Walang sikreto. Walang pag-aalinlangan. Inilahad niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. Hi, ako si Marco. Tinitigan ni Alena ang kanyang kamay, pagkatapos ay ang kanyang mga mata. Nakita niya roon ang lalaking minahal niya, pero iba na ngayon, mas matatag, mas tapat, mas bukas. At nakita rin niya ang sarili niyang refleksyon sa mga mata nito, isang babaeng nasaktan, pero naghilom at naging mas matapang. Isang tunay ng ngiti, ang unang tunay ng ngiti sa loob ng maraming taon, ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Alena. Ang pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho, hindi dahil sa puwersa, kundi dahil sa pagpiling buksan ito. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Marco. Ang pagdampi ng kanilang mga balat ay nagpadala ng isang pamilyar, ngunit bagong kuryente sa kanyang buong katawan. Hi, Marco, sagot niya, ang kanyang boses ay matatag at puno ng pag-asa. Ako si Alena. Ikinagagalak kitang makilala. Hindi na nila kailangan pang balikan ang nakaraan. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bagong simula na pareho nilang handang harapin ng magkasama. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alena at Marco. Maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang pagkabigla, sa mga luhang pumatak dahil sa galit at pagtataksil, hanggang sa pag-asang muling sumibol sa kanilang mga puso. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko ang bawat sakit, bawat pag-aalinlangan, at bawat munting tagumpay ni na Alena at Marco. Nais kong iparating sa pamamagitan nila na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Minsan, ito ay magulo, masakit, at puno ng mga pagkakamali. Ngunit ang tunay na pag-ibig ay natututong magpatawad. Natututong makinig. At higit sa lahat, natututong magtiwala muli, hindi lang sa taong mahal natin, kundi pati na rin sa ating sariling kakayahang maghilom. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanilang kwento. Na kahit gaano pa kadilim ang kahapon, laging may pag-asang naghihintay sa kinabukasan. At ang pinakamahalagang pundasyon ng anumang relasyon ay ang katotohanan at ang tapang na harapin ito, gaano man ito kasakit. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong oras at pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwento. Ano ang masasabi niyo sa paglalakbay ni na Alena at Marco? Hihintay namin ang inyong mga komento.